Eloisa's point of view. This is my big day, and yet, it turns out to be my nightmare. Ngayong araw ay ginanap ang kasal ni Eloisa at Anthony, and it was a lovely feeling and unforgettable. Kasalukuyang hinahanap ni Eloisa si Anthony dahil hindi siya maganda o gagas sa pagharap sa kanilang mga bisita. Kanina kasi nagpaalam to na pupuntahan ng kanyang mga kaibigan sa kabilang side ng lamesa. But now, he's nowhere to be found. Mark, nakita mo ba si Anthony? Tanong ni Eloisa nang makasalubong nitong bunsong kapatid ni Anthony. Yes ate, he's on the second floor. At your room yata? May kukunin lang daw siyang gift for you eh. Tugon ni Mark. Okay, thank you. Napangiti si Eloisa dahil hindi niya alam na meron pa palang sorpresa ang asawa niya. He's so generous, hanggang sa hindi siya nakapaghintay pa dahil almost 3 minutes na hindi pa rin to bumababa. Umakyat siya't nagtungo sa kanilang kwarto at nakita niya na hindi naman nakasarado masyado ang pintuan. Gugulatin sana ni Eloisa ang kanyang asawa pero siyang nagulat dahil sa kanyang mga narinig. Napakasarap mo talaga, Jade. Shit. Nanlamig ang pakiramdam ni Eloisa dahil sa narinig niyang boses ng lalaki. Sige pa, babe. Sagot naman ng babae. Nakakagigil ka, Jade. Hinding-hindi talaga kita pagsasawaan. Sige pa, Anthony. Pinapangako ko na mas masarap pa ako kaysa sa banal-banalan mong asawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Eloisa at lakas loob siyang mas lumapit at sumilip sa pintuan ng kanilang kwarto. Halos mapatakip siya sa kanyang bibig at hindi siya makapagsalita. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang ginagawa ni Anthony at ni Jade. Anthony's cousin na ipinakilala nito sa kanya. Pero mukhang hindi naman yun totoo. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Napakuyom siya ng kanyang kamao dahil sa galit. Gusto niyang sigawan ang mga ito. Gusto niyang sugurin. Pero hindi makagalaw ang kanyang mga paa upang gawin yon. Malapit na ako, Jade. At base sa kanyang narinig, mukhang naabot na nila ang rurok. Hindi na kinakaya pa ang kababuyang ginagawa ng mga ito. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at saka siya bumaba nang hindi napapansin ng iba. Ngunit sinalubong siya ni Micah at inabot nito ang isang box na may pangalan niya. Hey, may nag-deliver nito ngayon lang. Baka regalo ng isa sa mga katrabaho mo. Nakangiting sambit nito. Tipid siyang ngumiti at inabot yon. Tatanggapin na sana niya ngunit natabig naman si Micah ng isang bata at nabitawan nito ang box. Nagkalat ang laman nito at isa-isa nila itong pinulot. Ngunit natigilan siya't napatayo nang makita ang bawat litrato habang hawak ang mga ito. Ang bawat litrato ay kusang nalalaglag sa kamay niya at hindi na niya natitigan pa ng matagal. Naguunahang tumulong muli ang kanyang mga luha. Nandalabo pa rin ang paningin niya. Mga litrato yun ni Anthony at Jade nang magkasama sa kama at walang mga saplot. Matagal na nila siyang niloloko. 5 taon na silang magkarelasyon. Pero bakit hindi man lang nahintay ni Anthony ang honeymoon nila? Para saan pa kung bakit siya pinakasalan ni Anthony kung lolokohin niya lang din naman pala siya? Hindi na niya alam pa ang nangyayari sa paligid. Naririnig na lamang niya ang pagkagulat at iba't ibang komento ng mga bisita. Eloisa, hindi ko alam na itong laman ito. Sambit ni Micah. Tinitigan niya si Micah sa mga mata, kahit pa nanlalabo na ang kanyang paningin. He's with her right now. Sambit ko. What? Where? That stupid bastard. I'll kill him. Tumingin siya sa second floor at galit na umalis si Micah sa harapan niya at nagtungo sa second floor. Napatingin siya sa mga katrabaho niya, sa tita, sa mga magulang at kaibigan ni Anthony. Lahat sila'y nakatitig sa kanya na para bang kawawang-kawawa siya. And I hate it. Eloisa, sambit ni Tita Carol. Nang lalapitan na sana siya ni Tita Carol, ay kaagad na siyang umatras at tumakbong palabas ng bahay. Narinig niya pa ang pagtawag sa kanya ni Tita, ngunit hindi na niya ito nilingon pa.
Sumakay siya sa kanyang kotse at mabilis niya itong pinatakbo. Hanggang sa hindi niya namalayang nasa simbahan na pala siya, kung saan sila ikinasal ni Anthony. Naroroon pa ang mga staff ng event organizer nila. Tinatanggal na nila ang lahat ng mga bulaklak at displays. Natawa naman siya habang umiiyak at nakatingin sa gitna ng simbahan. Lord, ito po bang epekto ng pagiging inosente ko? Ito po bang epekto ng pagiging Maria Clara ko? Bakit ganun? Gusto ko lang naman maging masaya. Maging pure na haharap sa kanya sa gabi matapos kaming ikasal. Pero bakit? Bakit hindi po siya makapaghintay? 5 taon na po kami. At ngayon ay hindi ko na alam kung totoo ba lahat ng naramdaman niya para sa akin. Napahagulgol na siya ng iyak at wala siyang pakialam kung masyado nang malakas ang boses niya o pinagtitingin na siya ng mga tao. Gusto niya lang isigaw ang sakit na nararamdaman niya hanggang sa wala na siyang boses, hanggang sa wala na siyang luha. Hey, I just want you to know na hindi matatapos ang problema sa pag-iyak mo lang. Napatingin siyang bigla sa nagsalita, and she saw a man who's wearing a white tuxedo. He's tall and perfectly handsome. Pero kaagad din siyang umiwas ng tingin at akmang tatayunan ng hawakan nitong palapulsuhan niya. You wanna go with me? Get a drink and be wasted all day and night? Hindi siya nagsalita at tinignan niya lang ang kamay ng lalaki na nakahawak pa rin sa kanya. Hindi naman niya ito kilala pero pakiramdam niya iligtas siya sa bisig ng lalaki. Unti-unting tumulong muli ang mga luha niya. Nagawa ni Anthony ang lokohin ako. Kaya ko rin gawin yun sa kanya. Ayoko nang maging inosente at magpaka Maria Clara. I'm done to be a good person. Wika niya sa kanyang isipan. Take me with you. And make sure na tutulungan mo kung makalimutan ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Sambit niya sa lalaki. Ngumiti naman ang lalaki at hinapit siya sa kanyang bewang. I assure you na hindi mo na maaalala pa ngayong gabi ang lalaking nanakit sa'yo. Trust me, miss. Sambit ng lalaki bago siya nito alalayan patungo sa kotse nito. Ang araw na yun ay tuluyan niyang tinalikuran. At mas pinili niyang gumawa ng mali kesa ayusin pa nila ni Anthony ang relasyon nila. Ang kasal nila ay hindi pa naman rehistrado. Hindi pa nila yun naasikaso kaya't hindi siya habang buhay matatali sa manlolokong si Anthony. Kinabukasan ay umuwi siya sa bahay ng tita Carol niya, imbis sa bahay nila ni Anthony. Aloysa, saan ka ba nanggaling? Magdamag akong tumatawag sa iyo ah. Magdamag akong nag-alala. Sambit nito sa kanya. Tita, wag niyo na ho akong isipin. Ayos na ako. Kapag nagtungo rito si Anthony, paalisin niyo siya kagad. Ipahuli niyo siya sa mga pulis dahil ayoko na siyang makita pa. Walang buhay niyang tugon. Pero asawa mo si Anthony. Hindi mo siya pwedeng basta na lang talikuran. Asawa? Sino mabuti at matinong asawa na makikipagtalik sa ibang babae sa araw ng kasal nila? Malakas ang boses niya at nakatitig sa mga mata ng tita niya. Hindi ako martir para talikuran siya at patawarin siya. I already contacted a lawyer. Hawak niyang lahat ng proof sa panloloko ni Anthony. I already signed the documents na magpapawalang bisa ng kasal namin. Sabay tinalikuran niya ito at nagtungo sa kanyang kwarto. Pagpasok niya sa kwarto ay kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Saka pa lang niya ito binuksan. Pagbukas at pag-ilaw ng screen ay sunod-sunod na text and call notifications ang dumating. Lahat ay galing sa kanyang tita Carol, kay Micah, sa iba niya pang katrabaho, kay Anthony sa pamilya nito. Lahat yun ay dinilit na niya at hindi na yun pinag-aksayahan pa ng oras basahin ng mga text. Hindi na siya ang Aloysa na basta na lamang maniniwala pa kay Anthony. At ayaw na rin niyang makinig pa sa mga sasabihin o side comments ng mga kamag-anak nito. Tapos na sila. Ibinaba niya ng kanyang cellphone sa kanyang dibdib at napatitig sa kisame. Masakit ang perlas niya dahil sa pinagsaluhan nilang init ng katawan ng estrangherong lalaki. Ito ang nakakuha ng kanyang virginity at nagparana sa kanya ng honeymoon.
Hindi niya maitatangging malaki ang pangangatawan nito. Matipuno at matigas ang muscles. Guwapo at malaki rin ang alaga nito. Bigla ay namula ang kanyang pisngi ng maalalang nangyari kagabi. Upang maiwasan ng maselang senaryo na yun ay tumayo na siya upang maligo at maghanda na sa pagpasok. Oo, papasok na agad siya sa kumpanya kesa buruhin ang sarili niya sa kwarto. Matapos niyang maligo ay hindi na siya nag-abala pang magpaalam sa tiyahin. Diretso na siyang lumabas at nag-drive patungo sa trabaho. Pagpasok niya pa lamang ng building, ay iba na kagad ang tingin sa kanya ng guard. Ultimong guard sa tiyak niyang alam na nito ang chismis. Pagpasok ng opisina, ay nagtataka ang mga kasamahan niya, lalong-lalo na si Micah. Bes, bakit pumasok ka na? At saka bakit ganyan ang ayos mo? Nagtatakang tanong ni Micah. Pumasok ako kasi may pasok ngayon. At ang ayos ko ngayon? Okay naman ah. Tugon ni Aloysa. Nakasuot kasi siya ng yellow dress. Naka-makeup siya at hindi niya suot ang salamin sa mata. Sa halip ay ang contact lenses niya na may grado. Bagay sa'yo ang suot mo, bes. Talagang maganda ka. Nakangiting sabi ni Micah. Pero teka, ayos na ba kayo ni Anthony? Wala nang dapat pang ayusin sa amin. Tapos na kami. Inaayos na ng lawyer kong documents para mapawalang bisang nangyaring seremonya kahapon. Diretsyong tugon ni Eloisa. Napaawa ang labi ni Micah at biglang tumayo mula sa pagkakaupo. Sabay pumalakpak. Kaya't nakuha nito ang atensyon ng iba pa nilang mga kasamahan. Guys, listen! Hiniwalayan na ni Eloisa si Anthony. Hindi deserve ng siraulong niya ng second chance. Sigaw ni Micah. Nagulat si Eloisa sa ginawa ng kaibigan niya pero mas nagulat siya nang biglang nagtawa na nagpumalakpak ang mga kasamahan nila. Talagang siraulo yun, hindi dapat binabalikan yung mga ganun. Dapat talaga sa ganung lalaki, iniiwan. Congrats sa'yo Eloisa dahil iniwan mong cheater na yon. Ilan lamang yun sa mga naririnig niyang side comments at pagbate. Napagaan tuloy ang kanyang kalooban dahil may mga kakampi siya. Natuwa rin ang mga ito sa pinagbago ng look niya. Talagang wala na ang dating Eloisa. The nerd, the tatanga-tanga, the Maria Clara ang peg. Walang-wala na. Nagsimula na siyang harapin ang kanyang trabaho nang biglang dumating ang kanilang team leader. Good morning guys! Pagkuha nito ng atensyon nila. Today, makikilala natin ang bago nating CEO. He's here. So let's all welcome Mr. Richard Montero. Napakunot ng noo si Eloisa dahil pamilyar ang pangalan nito. Nang pumasok ng kanilang manager ay napaawang ang kanyang labi. That Richard Montero, ang bago nilang manager, ay siyang kasama niya kagabi. Halos hindi siya makagalaw sa kanyang kinauupuan at nang magtama ang kanilang paningin ay hindi na siya nakatakas sa malagkit nitong tingin. Sabay ngumiti ito ng kay tamis. Tila ba slow motion ang nangyari sa paligid niya. Ito na ba yung sinasabi nila na love at second sight? Kasi pangalawa na namin tong pagkikita. Wika ni Aloysa sa kanyang isipan. Nice to meet you all. Sana maging maayos ang pagtatrabaho nating lahat. At patuloy pa na magtagumpay ang kumpanyang to. Sambit ni Richard. Bigla ay siniko ni Micah si Aloysa. Bes! Ang gwapo naman itong bagong CEO natin. Kinikilig na bulong ni Micah. Oo nga. Tugon niya na medyo nauutal pa dahil sa kaba. Sir, may asawa ka na po? Bigla ay sigaw ni Micah. Napangiti naman si Richard at itinaas ang kamay kung nasaan nakasuot ang singsing sa daliri. Meron eh. Sa katunayan, kakakasal lang namin kagabi. It's a shotgun wedding by my friend who's a lawyer. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aloysa at tinignan ng kanyang daliri. It was the same sa singsing ni Richard. Dahil ang singsing nila ni Anthony ay tinapon na niya. Doon lang muling lumiwanag ang alaala niya sa nangyari kagabi. Lasing sila nang ikasal sila. Kinasal nga talaga sila. Kasal siya kay Richard Montero. Sa bago niyang manager pa. Muli siyang tumingin kay Richard at
Hawak na nito ang cellphone at tila may tinitipa. After that ay nakatanggap siya ng message from him. Hubby? Don't worry, wifey. Secret lang natin na kasal na tayo. By the way, you look beautiful. Pagbasa niya sa message. Nagpaalam na si Richard sa kanilang lahat at pumasok na ito sa sariling opisina. Halos matulala ito sa pagkatitig sa cellphone ko. CEO ko ngayon ang asawa ko. Paano nangyari to? Lasing lang kami kagabi ah. Isang gabing pakawala pero ngayon, mag-asawa na kami. Huy, anyari sa'yo Aloysa? Tanong ni Micah. Pailing-iling habang pinanonood akong parang estatwa. Napansin niyang hindi ko binibitawan ng cellphone ko mula kanina pa. Na-starstruck ka ba kay sir? Tanong niya tila kinikilig pa. Halatang wala siyang ideya sa totoong nangyari. Parang sinampal ako ng tanong niya. Nagising ako sa pagkakalunod sa isip ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya? Dapat ko bang sabihin? Ha? Napatingin ako kay Micah. Halatang aligaga. Ano ka ba, girl? Kanina ka pa tahimik dyan. Sino ba yung ka-text mo? Lumapit siya at pilit sumisilip sa screen ng phone ko. Agad kong sinara ang phone ko. Hindi ko siya pwedeng hayaang makita ang message ni Richard. Wala. Nanginginig ang boses ko. Tumaas ang kilay ni Micah. Nagdududa na. Pero ngumiti pa rin siya. Wala daw pero namumula ka na riyan. Sigurado ako may kinalaman yan kay Sir Richard. Kinikilig ka rin sa kanya, hindi ba? Yee! Kinuhanan mo ng picture ano? Kung alam mo lang, Micah. Kung alam mo lang. Muli akong tumitig sa phone ko. Iniisip ko anong gagawin. Dapat ko ba siyang kausapin? Sagutin ko bang message niya? O dapat ko bang itago na lang at magkunwaring walang nangyari? Habang naguguluhan ako, isang bagong message ang dumating. Meeting tayo mamaya, Mrs. Montero. Gusto kitang makausap ng tayong dalawa lang. Kung pwede? Biglang humigpit ang hawak ko sa cellphone. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa kung paano niya ako tawagin. Hey! Aloysa! Hinawakan ni Mike ang braso ko. Ano ba talagang meron? Tulala ka eh. Hindi ka ganito usually. Spill it, girl! Napabuntong hininga ko. Micah, mahirap ipaliwanag pero may nangyari talaga kagabi. Hala, anong nangyari? Spill na girl, alam mo namang nandito lang ako. Tinitigan ko siya. Hindi alam kung saan magsisimula. Micah, nagpakasal kami ni Sir Richard kagabi. Lumaki ang mga mata ni Micah. What? As in kasal? Sa kasino? Sir Richard? Mabilis kong tinakpan ang bibig ni Micah bago siya makapagsalita ulit. Ang mga mata ko, nag-aalangang tumingin sa paligid. Hindi pwedeng may makarinig sa amin. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo eh. Pabulong kong sita sa kanya habang tumutok ako sa kanyang nagkikislapang mga mata. Napatanggal ako ng kamay sa bibig niya nang maramdaman kong humihinga siya ng malalim. Pero imbis na magkalma, lalo siyang kinilig. Like, OMG naman kasi! Kahapon lang nasira ang kasal mo, tapos nung gabi, nagpakasal ka ulit. At sa CEO pa natin. Bulalas niya. Nakangiti na para bang nasa isang teleserye kami. Napairap ako't pinisil ang sentido ko. Hindi to biro, Micah. Hindi to yung tipo ng kwentong mapapanood mo sa TV. Pero girl, pilit pa rin niyang itinutulak ang saya niya. Ang juicy-juicy kaya. Sigurado ko na maraming nagkakagusto kay sir. Pero, ikaw ang nagwagi. Dahil ngayon ay asawa mo na siya. This is just so insane. Hinampas pa niya ang braso ko na para bang tinutokso ako. Napabuntong hininga ako at umupo sa pinakamalapit na upuan. Nakakabaliw nga to. Paano na to? Hindi ko nga alam kung paano haharapin to eh. Paano ko ipaliliwanag sa kanya and he wants to talk to me right now. Baka gusto na ng annulment.
Humina ang boses ko sa huling bahagi. Natigilan si Micah. Biglang sumeryoso. Annulment kagad? Huwag kang ang OA. Alamin mo muna ang gusto niyang pag-usapan niyo. Malay mo, it's a faith. Natawa ko pero walang kasamang saya. Faith? Micah, lasing lang kami pareho. Hindi ito faith. Ito'y isang malaking pagkakamali. Umupo si Micah sa tabi ko't hinawakan ang kamay ko. Ang kilig sa kanyang mga mata, napalitan ng pag-aalala. Okay, seryoso na ako. Ano bang plano mo ngayon? Napatitig ako sa kawalan. Hindi ko alam. Dapat ko siyang kausapin pero paano? Paano ako magsisimula sa ganitong sitwasyon? Kinuha ko ang cellphone ko ulit at tinignan ang message ni Richard. Pakiramdam ko'y parang may malaking bundok sa pagitan namin at hindi ko alam kung papaano tatawirin. Magsimula ka sa katotohanan. Mahinang sabi ni Micah. Tell him how you really feel tungkol sa nangyari sa inyo. Napabuntong hining ulit ako. Pinindot ko ang message niya at nagsimulang mag-type. Richard, yes, we really need to talk. I'm just as confused as you are. And I think we both know this wasn't how it was supposed to happen. Let's meet and figure this out. Pinindot ko ang send bago pa ako mag-back out. Okay, come to my office. Reply ni Richard. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo. Kunwaring abala sa paghahanap ng papel na ipapasa kay Richard. Alam kong kailangan ko na siyang harapin. Pero hindi ko akalain na ganito kabilis. Pakiramdam ko'y mabigat ang bawat hakbang habang papunta ako sa opisina niya. Parang ang buong mundo'y naging mabagal na. Pagkapasok ko, nakita ko agad ang kakaibang titig ni Richard. Nakaupo siya sa harap ng desk, pero agad siyang tumayo't lumapit. Kinorner ako at bago pa ako makapagsalita. Ano bang dapat nating linawin, misis ko? Tanong niya. Malalim ang tinig at diretso ang tingin sa mga mata ko. Misis ko, ang sarap naman sa pandinig. Sambit ko sa isipan ko. Napalunok ako. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso ko. Parang hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ko agad mahanap ang tamang salita. Ang mga mata niya'y tila binabasa ang bawat galaw ko. Bawat hindi ko masabi. Richard, I started, trying to keep my voice steady. Pero nanginginig pa rin. We both know this marriage wasn't supposed to happen. Pinilit kong makipagtitigan sa kanya kahit parang nalulunod ako sa tensyon sa paligid. Nakataas ang isang kilay ni Richard. Ang labi niya'y bahagyang nakakurba sa mapang-akit ng ngiti. Hindi ba? And yet, we're here. Mag-asawa na tayo. So tell me, what do you wanna do about it? Napalunok ulit ako. Ang kamay ko'y biglang namasa sa kaba. I think we should annul this. It was a mistake and hindi tayo dapat. Bago pa ako matapos, biglang humakbang si Richard palapit. Halos magkadikit na ang katawan namin. A mistake? Bulong niya. Ang boses niya'y mababa't may halong kiliti. Sigurado ka ba na gusto mong kalimutan ang nangyari? Because I don't. Tila nangaakit pa ang boses nito. Namilog ang mga mata ko sa gulat. Richard, hindi mo ako pwedeng pilitin. We were drunk. It wasn't real. Pero ngayon totoo na. Kasal na tayo. Sambit niya. Hinawakan ang kamay ko. Ramdam ko ang init ng palad niya sa balat ko at hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. Tell me, Eloisa, gusto mo ba talagang tapusin to? O natatakot ka lang dahil hindi mo alam kung papaano haharapin ang sitwasyon na to? His voice was challenging but soft, like he knew I was hesitating. I took a shaky breath, trying to focus. Richard, hindi to ganun kadali. Our situation, it's too complicated. He leaned closer, his face inches away from mine, his breath warm on my skin. Complicated?
Or just unexpected? Hindi ko alam kung anong sasabihin. Totoo nga, lahat ito'y hindi ko inaasahan. Pero kaya ko bang ituloy ang ganitong relasyon? Halos natigil ang mundo ko nang bumukas ang pinto at makita si Jade. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. At lalo pa sa sitwasyong ganito. Ang kabit ni Anthony na ngayon ay harap-harapan kong kaharap. Richard, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sigaw ni Jade, halatang inis at puno ng galit. Agad akong napalayo ng konti kay Richard. Nagulat sa pagpasok ni Jade. Pero kalmado lang si Richard na para bang inaasahan na niyang ganitong eksena. Umalis ka na rito, Jade. Mariin niyang sabi. Hindi na ito nag-abala pang itago ang inis. Wala akong obligasyon sa'yo dahil hindi naman tayo magkarelasyon. Kitang-kita ang gulat at galit sa mukha ni Jade. No! Hindi mo ako basta pwedeng alisin na lang sa buhay mo. Nag-date kaya tayo? Tila desperadong sagot niya. Umaabot ang boses sa nakakairitang tono. Date? Na ikaw lang ang may gusto dahil sa pagiging desperada mo. Tugon ni Richard. Bago pa muling makapagsalita si Jade ng kung ano ay, napansin niya ako sa gilid ng opisina ni Richard. Aloyza? Halatang gulat ang mukha niya nang makita ko. Anong ginagawa mo rito? Para bang nanumbalik ang lahat ng galit na matagal ko nang pilit kinakalimutan. Naalala ko pa ang sakit na idinulot niya. Siya, ang kabet ni Anthony. Ang dahilan kung bakit nasira ang kasal ko. Hindi ko napigilang bumalik ang galit ng hinanakit na matagal nang nakabaon sa puso ko. Tinapunan ko siya ng matalim na tingin. This is my workplace. Tugon ko. Ang bawat salita ay puno ng hinanakit. Ikaw, anong ginagawa ng isang linta rito? Hindi pa ba sapat na nakuha mo na si Anthony? At anong gusto mong mangyari ngayon? Sino naman ang gusto mong makuha? Si Richard? Galit kong sigaw. Nakita ko kung paanong napaatras si Jade sa tanong ko. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya. Hindi sigurado kung papaano magre-react. Pero bago pa siya makasagot, sumingit si Richard. Tila alam na kung anong maaaring mangyari kung magpapatuloy kaming magsagutan. Umalis ka na, Jade. Malamig na sabi ni Richard. Wala kang karapatan dito. Huwag mo nang gawing komplikado ang sitwasyon at baka maipakulong pa kita sa pagiging trespassing mo. Napatingin ako kay Richard. Ramdam ang panginginig ng damdamin ko. Sa kabila ng lahat, nandito siya. Tahimik pero matatag na pumapanig sa akin. Get out! Dagdag pa niya. Mas matindi ang boses. Umiling si Jade. Para bang hindi matanggap ang naririnig niya. Pero wala siyang magawa. Kitang-kita ko sa mukha niyang pagkabigo bago siya tuluyang umalis, na parang iniwanan ng dignidad sa sahig. Nang makalabas na siya, huminga ako ng malalim. Pilit nilalabanan ng kaba at sakit. Tumalikod ako kay Richard, ngunit naramdaman ko agad ang kamay niya sa braso ko. Marahang pinipigilan ako. Are you okay? Tanong niya. Ang boses niya ngayon ay mas malambing, mas concerned. Hindi ko agad alam ang isasagot. Pero isang bagay ang sigurado. May mga bagay sa buhay ko na hindi pwedeng hayaan ko pang mangyari ulit. Mabilis akong napalunok matapos marinig ang tanong ni Richard. Hindi ko inaasahang itatanong niya yun sa ganitong pagkakataon. Pero hindi ko rin kayang magsinungaling. Hindi matapos ang lahat ng nangyari. Paano mo nakilala si Jade? Tanong pa ni Richard. Nakatitig sa akin na para bang iniisa-isa ang bawat kilos ko habang naghihintay ng sagot. Napatingin ako sa mga mata niya. Ramdam ang bigat ng tanong at ang patong-patong na alaala ng nakaraan. Huminga ako ng malalim. Pilit pinakakalma ang tibok ng puso ko bago ko sinagot. She's my ex-husband's mistress. Sagot ko. Halos pabulong. Ang sakit ng bawat salita'y nararamdaman ko pa rin. Nakita ko kung papaanong nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Richard. Mula sa pag-aalinlangan, nagkaroon ng bahid ng pagkaintindi. It's Anthony Escobar? Tanong niya.
Bagamat alam na niyang sagot, tila inaasahan pa rin niyang hindi yun totoo. Yun kasi ang balibalitang boyfriend ni Jade ngayon. Tumango ako ng bahagya. Halos hindi magawang tumingin ng diretsyo sa kanya. Oo, siya yung dahilan kung bakit nasira ang kasal namin ni Anthony. At kung bakit nandito ako ngayon. Natahimik si Richard saglit. Ang dating kumpiyansa sa kanya, ngayon ay parang nagkaroon ng bigat. Lumapit siya sa akin, mas malapit pa kesa kanina. Ang kamay niya'y bahagyang lumapat sa braso ko. Nagbibigay yun ng init at pagkalinga na hindi ko inaasahan. I see. Ang tanging sabi niya. Halos pabulong na rin. Habang pinag-aaralan ng mukha ko na para bang gusto niyang alamin kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng nakaraan. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. You didn't deserve that, Aloysa. At least now, you know where he stands in your life. Nowhere. Ramdam ko ang seryosong tono ng boses niya. Hindi ko alam kung papaanong magre-react sa dami ng nangyayari. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit, magpasalamat o umiwas. Pero isang bagay ang sigurado. Naroroon siya. At para sa unang pagkakataon, naramdaman kong may taong nagtatanggol sa akin sa kabila ng lahat ng sakit. Ngunit bago ko pa maisip kung anong isasagot, muling nagsalita si Richard. Mas malambing na ngayon. Ano nang gagawin mo ngayon, Mrs. Montero? Napalunok ako. Alam kong dapat kong sagutin yun pero ang dami ng emosyong bumabalot sa akin. Lumayo ako ng konti at pilit na ngumiti. Gusto ko lang ng peace of mind. Sagot ko ng direkta. At sana, mapanatag na rin ang lahat at tigilan na nila akong pag-usapan. Nakita kong ngumiti siya at marahang tumango. I'll make sure of that, Aloysa. As your husband, temporary or not, I'll make sure you're safe from now on. Hindi ko napigilan ang mabilis sa pagtibok ng puso ko. Temporary? O may higit pa sa dapat na asahan sa pagitan namin? Pagkabalik ko sa aking mesa, malalim ang bawat hininga ko. Wala akong balak makipag-away o makipag-argumento kay Richard, pero parang wala siyang plano na maghiwalay kami. Naupo ako at sinubukang mag-focus sa trabaho ngunit kaagad na sumulpot si Micah. Oh, ano nang sabi ni Mr. Montero? Tanong niya, puno ng excitement sa boses. Negative. Tugon ko habang pasimpleng pinupulot ang isang papel sa mesa. Mukhang gusto niya yung nangyari sa amin eh. Tila tumigil sa paghinga si Micah bago tuluyang kiligin. Ay! Bulong niya, pero puno ng saya. Isa lang ang ibig sabihin nito. Bet kanyang talaga. Pinilit kong ngumiti pero ramdam ko ang kabang gumagapang sa katawan ko. Hindi to biro, Micah. This is too complicated. Complicated? Girl, you've just landed the CEO. Ano pa bang mas komplikado doon, ha? Tumawa siya. Halatang excited para sa akin. Hindi mo naman kasi naiintindihan eh. Sagot ko, nakatitig sa kawalan. Wala akong balak na magkaroon ng ganitong sitwasyon, lalo na't fresh pa lahat ng sakit. Hindi pa ako handa. Biglang nagseryoso si Micah. Alam ko, pero isipin mo na lang, maybe this is your second chance. Baka si Richard na talaga ang tamang tao para sa'yo. Huminga ako ng malalim. Sana nga, Micah. Pero paano kung mali ang lahat ng to? Hindi pa ako sigurado kung ano talagang nararamdaman ko. Then, take your time. Sagot ni Micah habang nilalagay ang kamay niya sa balikat ko. Pero habang iniisip mo yan, enjoyin mo muna ang kilig, ha? Natawa ako ng bahagya. Ikaw talaga, Micah. Ngunit kahit may halong biro ang usapan, bumabalik sa isipan ko ang mga salita ni Richard. Gusto niya ang nangyari sa amin. Pero ako, handa ba akong tanggapin to? Habang palabas na ako ng opisina, ramdam ko ang bigat ng buong araw.
Gusto ko nilang makauwi at kalimutan ng lahat ng nangyari. Ang gulo sa trabaho, ang tensyon kay Richard, at higit sa lahat, ang mga alaala ni Anthony. Pero hindi ko inaasahan ng sasakyan na biglang huminto sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong bumaba mula sa kotse si Anthony, ang ex-husband ko. Anthony? Bulong ko. Habang agad na bumalik ang lahat ng sakit at galit na akala ko'y natakasan ko na. Let's talk, Aloyza. Malamig na sabi niya. Ang tono ng boses niya tila isang utos. Napalunok ako. Pero bago pa siya makalapit sa akin, mabilis kong iniangat ang kamay ko at malakas siyang sinampal. Ang tunog ng tama ay parang dagundong sa tahimik na paligid. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Galit kong sigaw. Hindi ko na napigilan ang lahat ng emosyon na matagal ko nang kinikimkim. Pirmahan mo na lang ang mga papeles na pinadala sa'yo ng lawyer ko. Para agad-agad, wala nang bisa ang kasal natin. Naningkit ang mga mata ni Anthony ngunit hindi siya matras. Hindi ako papayag, Aloyza. Madadaan pa natin sa pag-uusap tong gulo. We can fix this. Tumawa ko pero wala nang saya sa boses ko. You mean, yung pagiging manloloko mo? Yung pagtataksil mo sa araw ng kasal natin? No, Anthony! Tinignan ko siya ng diretso sa mata. Ang galit ko hindi na mapipigilan. Once a cheater, always a cheater. Kaya't hindi na ako magpapauto sa'yo. Hindi siya agad sumagot. Halatang hindi niya inaasahan ng ganitong lakas ng loob mula sa akin. Nakita kong panginginig ng kanyang kamay. Pero nanatili akong matatag. Aloyza, please. I made a mistake. Pero hindi dapat ganito matapos ang lahat sa atin. Pagmamakaawa niya. Pero ang bawat salita ay parang asin sa sugat. Hindi mo na mababagong desisyon ko, Anthony. Sagot ko. Nanlalamig na. Ang gulo mo at ang kabit mo ang nagtulak sa akin dito. At sa wakas, nakita ko ng lalaking karapat-dapat sa akin. Natigilan siya. Lalaki? Sinong lalaki? Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Si Richard. Pero hindi na yun mahalaga. Lumakad ako palayo. Iniwan si Anthony sa kanyang pagkalito. Goodbye, Anthony. Wala ka ng lugar sa buhay ko. Pero bigla ay hinawakan ako ni Anthony ng mas mahigpit. Ang mga mata niya'y puno ng galit at desperasyon. Sinong lalaki sinasabi mo? Tell me, Aloyza. Meron ka na bang pinalit kagad sa akin? Sigaw niya. Tila nawawala na sa sarili. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa kanya. Napalunok ako pero hindi ako papayag na magmukha akong mahina sa harapan niya. O ano naman kung meron nga? You're the one who cheated on me? Hindi ka makapaghintay? Masyado kang atat sa laman. Because I'm a man. Lalaki ako. Natutokso't may pangangailangan. Pangangailangan na hindi mo maibigay noon. Sagot niya. Ang boses niya sumisigaw ng justification. Pero para sa akin, ito'y tunog ng kasinungalingan at pagpapalusot. Napangisi ako. Hindi makapaniwala sa kawalang hiyaan niya. You're unbelievable, Anthony. Napakabulok ng dahilan mo. Hinila ko ang braso ko mula sa pagkakahawak niya pero hindi siya bumitaw. Bitawan mo na ako bago pa kita kasuhan ng harassment. No! Mas lalong tumindi ang kapit niya. Sabihin mo muna sa akin kung sinong lalaki mo. Ano? Ibibigay mo na ba sa kanya ang virginity mo na matagal kong hinintay? Sa narinig ko, parang may sumabog na bomba sa loob ko. Sa sobrang galit ko malakas kong sinampal si Anthony. Mas malakas pa kaysa kanina. Tumunog ang tama ng kamay ko sa mukha niya. At sa wakas, napabitaw siya. Bastos kang talaga! Galit kong bulalas. Halos manginig ako sa dami ng emosyon na pilit kong pinipigilan. Hindi ko na napigil ang mga luha ko. Pero hindi yun dahil sa kahinaan. Sawang-sawa na ako sa lahat ng sakit na idinudulot niya. Tumingin siya sa akin.
Tila nagulat sa ginawa ko, pero hindi ako umatras. Pinahid kong luha ko at tumayo ng mas matangkad, mas matatag. Wala kang karapatang itanong sa akin kung kanino ko ibibigay ang sarili ko. Hindi mo na ako pag-aari, Anthony. At kahit kailan, hindi mo ko inangkin ng buo dahil wala kang respeto sa akin. Kaya wag kang magkunwaring may karapatan ka pang malaman kung sinong magiging parte ng buhay ko mula ngayon. Sumisigaw ako habang sapilit ang hinila ni Anthony patungo sa kanyang kotse. Tila naglaho ang mga tao sa paligid. Nagiging madilim ang lahat maliban sa kanya't sa akin. Bitawan mo ko, Anthony! Ano ba? Let me go! Sigaw ko. Nagtatangkang kalasin ang kanyang mahigpit na pagkakahawak. Sumakay ka na't huwag ka nang magmatigas pa. Total asawa pa rin naman kita sa papel ngayon. Sagot niya. Ang tono niya'y puno ng galit. No, I'm not. Tapos na tayo, Anthony. I shouted back. Humahampas sa kanyang mga kamay ngunit nagpatuloy ito sa pagtulak sa akin patungo sa kotse. Biglang sa gitna ng aking pag-aalala, napansin kong humiwalay ang kanyang mga kamay sa akin. Napasigaw ako sa gulat nang bigla siyang bumulagta sa sahig. Parang slow motion ang lahat habang unti-unting bumulagta si Anthony. Ang kanyang katawan ay natumba sa lupa. Nang lumingon ako, nakita ko si Richard. Siya ang sumuntok kay Anthony. Aloysa! Tawag niya. Ang boses ay puno ng pangangalaga habang siya'y lumapit sa akin. Richard! Nag-aalala kong sagot. Ang mga mata ko ay nagtataka kung ano nangyari kay Anthony. Bumangon si Anthony. Nanginginig sa galit habang pinapahid ang dumi sa kanyang damit. Ikaw? Bakit ka nandito? Sino ka ba? Sigaw niya kay Richard habang nag-aalab ang kanyang mga mata. Wala kang karapatang hawakan siya. Sagot ni Richard. Ang boses ay matapang rin. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Aloysa, are you okay? Tanong niya. Nag-aalala habang hinawakan ng aking braso. Oo, okay lang ako. Sagot ko. Hindi alam kung hindi yun totoo. Ang puso ko'y kumakabog sa takot at kaguluhan. Nakita ni Richard ang galit sa mukha ni Anthony at hinamon siya. Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng pulis. Umalis? Bakit ako aalis? Siya pa rin ang asawa ko sa papel. Sigaw ni Anthony na nag-aalboroto. Ngunit sa kanyang mga salita, nag-aalinlangan na siya. Hindi na kita asawa. Tapos na sa atin ang lahat. Sigaw ko. Ang lakas ng boses ko'y lumalampas sa takot. Tapos na ang lahat, Anthony. Wala nang tayo. Naging tahimik ang paligid. Tila nagulat si Anthony sa sinabi ko. Ang mga tao naman sa paligid ay nag-aabang. Ang mga tingin nila'y nakatuon sa amin. Ngunit sa pagkakataong yon, tila nagbago ang hangin. Aloysa, ito ng pagkakataon mo. Bulong ni Richard. Ang kanyang tingin ay naglalaman ng pag-uunawa at lakas. Come with me. Gaya ng pagtitiwala mo sa akin nung una tayo nagkita. Patuloy niya. I'll protect you from him. Hindi ako nagdalawang isip. Oo, sasama ako sa iyo, Richard. Tumango ako. Ang boses ko'y puno ng determinasyon. Nanatili akong nakatingin kay Anthony. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila nagiging panghihinayang. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig niya at para bang hindi siya makapaniwala sa sinasabi ko. Bakit? Bakit mo siya pinipili? Ano ba para sa iyong lalaking to, ha? Tanong nito. Ang boses ay nahahalo sa pagkadismaya. Ang dating mayabang at makapangyarihang ex-husband ko, ngayon ay tila isang batang naguguluhan. At sa isang bahagi ko, hindi ko maikakailan na nakaramdam ako ng kasiyahan sa kanyang reaksyon. Hindi mo na ako kayang pigilan pa, Anthony. Matatag kong sabi, nakatingin ng direkta sa kanyang mga mata. Alam kong hindi niya inaasahan ang ganitong sagot mula sa akin at natutuwa akong makita siyang naguguluhan. Don't tell me siya yung tinutukoy mong lalaki? Sabay ngisi ni Anthony. Ngunit sa likod ng ngiti,
May bakas ng takot at pagdududa. Siya nga! Proud kong tugon. Sinadyang ipagmayabang ko ang bawat salita. Gusto kong maramdaman niya ang bigat ng aking desisyon. What? You're kidding me, right? Halos nag-uumapaw ang gulat sa kanyang boses at tila hindi ito makapaniwala. No, I'm not. In fact, kasal kami at ang marriage certificate namin ay nakaregistered na. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi maikakaila ang kasiyahan sa aking puso. Para bang sa wakas, nakatakas na ako mula sa kanyang hawak. Nakita kong napanganga siya. Ang labi niyang napaawang sa gulat. Sa loob ko, umaasang nakikita niya kung gaano ko kaligaya na sa wakas ay nakatayo na ako sa aking sariling mga paa. Maybe this is my good revenge towards him. Naisip ko. Ang ipakita ko na kaya ko nang wala siya. At kaya kong magsimula muli. No, Aloyza. This can't be happening. Akala ko ba magkakaayos tayo? Seryoso ang tinig niya. Ngunit sa tono niya, tila nag-uudyok ang galit at pangungutya. Ano pang aasahan ko sa'yo, Anthony? Sinira mong tiwala ko. Sagot ko. Ang boses ko'y matatag. Ngunit sa loob, ramdam ko ang pag-aalinlangan. Ngayon, may ibang tao na nagmamalasakit sa akin at handa akong bumangon muli. Ikaw nang nagsabi na kasal ka na. Pero paano kung ayaw niya sa'yo? Paano kung paglaruan ka lang niya? Nagalit na sigaw niya. Tumawa ako ng masigla. Wow! Coming from you? Richard would never treat me like that, Anthony. He respects me. He treats me right. Unlike you, na ang tingin mo sa akin ay parang isang pag-aari mo lamang. Nakita kong nanlaki ang mga mata niya. O sige, kaya kong isipin na kasal ka na sa ibang tao. Pero hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Babalik at babalik ka rin sa akin. At kailan ko ba sinabi na gusto kong bumalik sa'yo? Nagsimula na ako ng bagong buhay. At wala na akong balak na magpabalik pa sa nakaraan. Sabay tingin ko sa kanya, puno ng determinasyon. Bumuntong hininga si Anthony. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng panghihinayang. Aloyza! It's over, Anthony. Sagot ko. Pinilit ang sarili kong lumayo sa kanyang yakap. I deserve more than you, who's a cheater. Nakita kong pagkatalo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ako nagdalawang isip. Umalis na ako sa kanyang harapan. Hindi na lumingon. Alam kong ito na ang simula ng aking bagong buhay. At hindi na ako magpapadala sa mga mabulaklak niyang salita. Habang unti-unting binabalot ng dilim ang paligid, sumama na ako kay Richard patungo sa kanyang kondo. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang ginhawang dala ng kanyang presensya. Pagpasok namin sa loob, agad niyang pinagawa ang lahat ng makakaya niya upang maibsan ang sakit na dulot ng mga pasa sa aking katawan. Umupo ka rito. Utos niya't itinuro ang sofa. Kukuha lang ako ng gamot. Nang bumalik siya, dala ang isang maliit na bote ng ointment at ilang bulak. Nakuha niyang tingin ko. Masakit ba? Tanong niya, habang dahan-dahan niyang nilalagay ang ointment sa aking mga galos. Hindi naman masyado. Sagot ko. Ngunit ang totoo, mas masakit ang mga alaala ng mga nangyari. Mas masakit ang mga silitang binitawan ni Anthony. Habang pinapahiran niya ng ointment ang mga pasa, napansin kong tila nag-aalala siya sa akin. Pwede siyang makulong sa ginawa niya sa'yo. Sambit niya. Ang boses ay puno ng galit sa mga ginawa ni Anthony. Hindi na kailangan, hayaan na lang natin siya. Sagot ko't iniwasan ang kanyang tingin. Siguro naman tatahimik na rin yun dahil alam niyang hindi na niya ako makukuha pa. Pero Aloyza, nag-aalinlangan siya. So okay na sa'yo kahit malaman nilang kasal na tayo? Hindi ka ba natatakot? Umiling ako. Ang kalooban ko'y tila pinalakas ng aking mga desisyon. Mas natatakot akong mag-isa't kaawaan ng iba. Malungkot kong sambit. Nagtatangkang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Nakita kong lumitaw ang pangunawa sa kanyang mga mata. I get that.
But you should know, you're not alone anymore, okay? Tumayo siya, nakatingin sa akin ng buong seryoso. I'll be here for you, Aloyza. Hindi kita pababayaan. Pilit kong pinigilan ang mga luha na umaabot sa aking mga mata. Hindi ko alam kung anong meron kami ni Richard, ngunit ang seguridad at suporta na dala niya ay isang bagay na labis kong kinakailangan. Mahalaga sa akin ang sinasabi mo. Sagot ko. Halatang nag-aalangan pa rin. Pero hindi ko alam kung paano natin to gagawin. Ang mga tao sa paligid natin, anong iisipin nila? Richard took a deep breath at tila nag-isip ng mabuti bago sumagot. Sila? Sila ay hindi dapat mong alalahanin. Ang importante, ikaw at ang mga desisyon mo at kung anong talagang nararamdaman mo. I nodded, ngunit nag-aalala pa rin. At kung malaman nilang tungkol kay Anthony at sa'yo, baka isipin nilang nagpadala lang ako sa sitwasyon. I won't let that happen. Sagot niya. Ang tinig ay puno ng determinasyon. You're stronger than you think, Aloyza. Kaya mo to. Muling umakyat ang mga emosyon ko habang sinusuri ang mga mata niyang puno ng sinseridad. Gusto ko sanang magtiwala sa kanya pero may takot pa rin sa aking puso. Pero, paano kung magkamali ako? Tanong ko, halos boses ay naguguluhan. Walang masama sa pagkakamali. Sagot niya, ngumingiti. Ang importante, natututo tayo mula dito. At kung kailangan mong bumangon, nandito lang ako. Richard, maraming salamat ha. Sagot ko. Ang boses ko'y puno ng pasasalamat. Sabay hawak sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pero sa ngayon, gusto kong maniwala na nandyan ka. Sa mga sandaling yon, tila nabura ang mga alaala ng nakaraan. Bagamat puno ng sakit ang puso ko. Sa kabila ng lahat, nakikita ko ang liwanag na dala ng bagong simula. Kasama si Richard. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Lihim kaming nagkikita ni Richard. Sabay na nagla-lunch at umuuwing magkasama. Ngunit ang tila tahimik ko ng buhay ay biglang nabahira ng takot nang makareceive ako ng tawag mula kay Tita Carol. Aloyza, si Anthony, nag-suicide. Isinugod siya sa ospital ngayon at critical na ang kondisyon niya. Ang sabi ng mga katulong, gusto ko raw makita bago siya mamatay. Sabi ni Tita. Ang boses niya ay puno ng takot at pagkabahala. Napatayo ako sa pagkabigla. Para bang bumagsak ang mundo ko. Mabilis kong kinuha ang bag ko mula sa lamesa at tumingin kay Richard. Nakita kong nag-alala ang mukha niya ngunit wala ng oras para sa paliwanag. Dali-dali akong umalis ng opisina. Habang nasa elevator, hindi ko inaasahang susunod si Richard. What happened? Tanong nito. Ang boses niya ay puno ng alalahanin. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinipindot ang button papuntang ground floor. Halos hindi ko maipaliwanag ang nangyari. Kailangan kong pumunta ng ospital eh. Si Anthony, nag-suicide daw. Sambit ko at hindi ko napigilang tumulo ang mga luha ko. Wait, Aloyza, calm down. Naramdaman kong mas naging seryoso ang tono ni Richard. Wala akong pakialam kung nag-suicide siya. Ang sa akin lang ay ang mga tao sa paligid na posibleng sisihin ako. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng to. Na malaman nilang lahat na tapos na kami ni Anthony. At wala na akong pananagutan sa kanya. Alam mo naman ang nangyari sa amin, hindi ba? Ang ginawa niyang pananakit sa akin. Sagot ko habang pinipigilan ng sarili na mawalan ng kontrol. Pero ayoko namang mamatay siya. Ayoko lang na malabel ako na ako ang dahilan kung bakit siya nagdesisyong tapusin ang lahat. Aloyza, tawag ni Richard. May kabigatan na sa boses. Hindi ikaw ang may kasalanan dito. Hindi mo kayang kontrolin ang nararamdaman ng ibang tao. Pero, sagot ko. Pero natigilan ako nang makitang pagkabahala sa mga mata niya. Makikinig ako sa'yo. Pero dapat mo ring bigyan ng pagkakataon ng sarili mong makapagpahinga sa lahat ng to. Sabi niya, na tila gusto akong i-comfort. Nandyan ako para sa'yo. Gusto mo bang magpunta sa ospital? Sasamahan kita.
Hindi ko alam. Parang ayokong makitang mamatay siya. Sagot ko. Pero gusto niyang makita ko eh. Baka kailangan ko na rin pumunta. Tumango si Richard. Lumapit siya sa akin. Okay, magkasama tayong pumunta. At sa oras na yun, ikaw ang bibigyang prioridad ko. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Naramdaman kong init ng suporta mula sa kanya. At sa kabila ng takot at pagkalito, nagpasya na akong sumama kay Richard. Sigurado akong maraming mangyayari sa ospital ngunit isang bagay lang ang malinaw. Gagawin kong lahat upang ipakita na tapos na ang kwento namin ni Anthony. Pagpasok namin sa hospital room, nakaramdam ako ng kakaibang saya at gulat. Sa loob, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Bigla nilang sumabog ang konfeti. At ang buong pamilya ni Anthony ay naroroon, nakaayos at nag-aabang sa akin. Surprise, love! Sigaw ni Anthony. Ang ngiti niya ay parang araw na sumisikat. Alam kong mahal mo pa rin ako dahil dumating ka. Natigilan ako. Nahulog ang puso ko sa aking tiyan. Bakit? Bakit nagawa niyo to? Anong ibig sabihin nito? Hindi ka nag-suicide? Tanong ko. Kasabay ng pagtanaw kay Tita Carol na tila naguguluhan din. No way! Mahal ko pang buhay ko, no? Palabas lang yun para makita kung mahal mo pa ba ako. And it's a sign na mahal mo pa ako. Ang pag-aalala mo. Sabi niya habang may kasamang tawanan. Nakakapagtaka na parang ang kanyang presensya ay nagbigay liwanag sa buong silid. Pero sa kabila ng saya, nagkaroon ako ng pangunawa sa tunay na sitwasyon. Hindi ako nag-alala sa'yo. Sagot ko. Mas nag-aalala ako na baka madungisan mo ang pangalan ko at idamay mo ko sa kabaliwan mo. Sa mga salitang yon, parang ang bawat isa sa kanila ay nagising mula sa kanilang pagkabaliw. Pues since nandito na kayong lahat, nagpatuloy ako at nagbigay ng seryosong tingin. Sasabihin ko na sa inyong harapan. Tapos na kami ni Anthony. Wala nang mangyayaring balikan dahil kasal na ako kay Richard Montero. Dahil dito, tumingin ako kay Richard sa aking likuran. Hinawakan kong kamay nito. Saka itinaas ang aming mga kamay na may mga singsing. Ang mga mata ng lahat ay lumaki sa gulat. Halos hindi makapaniwala sa sinasabi ko. Oh, surprise! Mukhang kayo yata yung sorpresa. Sabi ko, may konting pangaasar sa boses ko. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Si Anthony, gulat na gulat sa sinabi kong ito. At ang pamilya niya ay tila nanahimik. Pinoproseso ang lahat. Bakit? Tanong ni Anthony. Tila nalilito't naiinis. Nagsama tayo ng matagal, Aloysa. Bakit hindi akong piliin mo? Tumayo si Richard sa aking tabi. Tila handang ipagtanggol ako. Hindi siya obligado sa'yo, Anthony. Pinili na niyang daan na gusto niyang tahakin. Tama na yung drama. Ang dapat pagtuunan ng pansin ay kung papaano magiging masaya si Aloysa. Sambit ni Richard. Napansin kong kumunot ang noon ni Anthony ngunit sa tingin ko, unti-unti siyang nagpapasailalim sa katotohanan. Bakit hindi mo maintindihan? Tanggapin mo nang nangyari. Kailangan mong magpatuloy tulad ng ginawa ko. Sabi ko, ang damdamin ko'y naglalaban. Hindi na ako maghihintay pa na magbago ka. Dahil mas gusto kong magsimula na lang ulit mula sa umpisa. Dahil dito, narinig kong bulong-bulungan ng kanyang pamilya sa paligid. Nangyayari sa kanya? Ba't ganito yung sitwasyon? Talaga bang iiwanan niya si Anthony? Ngunit sa kabila ng mga bulungan nila, ay nandoon si Richard, nakatayo sa aking likuran, nagbibigay sa akin ng lakas. Pero, mahal kita, Aloysa. At lumuhod si Anthony. Kung talagang mahal mo siya, sa una pa lang hindi mo na siya nagawang lokohin. Kaya ngayon ay kailangan mong respetuhin ang desisyon niya. Sabi ni Richard, bago kami tuluyang umalis ng ospital. Umuwi ako sa bahay na may mabigat na puso. Saktong pagdating ko, naroon na rin si Tita Carol na nakatayo sa sala. Nakatingin sa akin na tila nag-aalala.
Aloysa! Anya, tila naguguluhan sa aking presensya. Hindi ko inakalang sa lahat ng tao. Ikaw pang gagawa ng ganun sa akin? Sagot ko. Ang tinig ko'y puno ng galit at hinanakit. Sinabi ko nang tapos na kami ni Anthony, di ba? Pero hindi ka naniwala. Sorry, akala ko kasi maayos niyo pa yung relasyon niyo eh. Sabi niya, nag-aalalang nakatingin sa akin. Sobra akong nasaktan, Tita Carol. Tumaas na ang boses ko. Niloko niyo ako eh. At sapat ng dahilan na yun para hindi ko na siya balikan pa. Naramdaman kong unti-unting bumibigat ang hangin sa silid. Ang mga alaala ng sakit na dulot ni Anthony ay nagbalik sa aking isipan. At nagpatuloy ako sa pagsasalita. Halos hindi na mapigilan ang damdamin. Alam mo naman yung nangyari, di ba? Alam mo yung ginawa niyang panluloko sa akin sa araw mismo ng kasal ko. Ang taong iniisip mong makakasama ko habang buhay, siya pa mismong nagbigay sa akin ng sakit na to. Paano mo ako maaasahan na babalik sa kanya kung siya mismo nagwasak sa lahat ng to? Hindi makatingin sa akin si Tita Carol. Aloysa, nag-aalala lang ako para sa'yo. Mahal kita. Gusto lang naming makitang masaya ka. Gusto ni Anthony na maging masaya ka. Masaya? Paano ako magiging masaya kung siya nang dahilan ng lahat ng pagkasira ko? Sa tingin mo kaya kong kalimutan ang lahat ng ginagawa niya? Ngayon kasal na ako kay Richard at nais kong ipaglaban ang sarili kong kaligayahan. Sabi ko, unti-unting lumalambot ang tono ko. Si Richard? Tanong ni Tita Carol. Tila naguguluhan. Siya ba ang CEO ninyo? Opo. At kasal na kami. Bago pa man ang lahat, nagdesisyon akong ituloy ang buhay ko sa kanya. Hindi ko na kayang magpakamartir sa isang relasyon na puno ng sakit. Tumahimik ang silid at ang mga salitang binitawan ko ay parang nag-iwan ng malaking puwang sa pagitan namin. Nakaramdam ako ng pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong tama ang desisyon ko. Nakita kong pangunawa sa kanyang mga mata. Minsan, mas mabuti pang umalis kaysa manatili sa isang sitwasyon na hindi ka na masaya. Sabi niya, at parang lumuwag ang kanyang pagdududa. Oo, tita. At itong simula ng bagong buhay para sa akin. Kaya sana naman matulungan mo kung ipaglaban to, Tita Carol. Dagdag ko, umaasa na sana'y makuha ko ang kanyang suporta. Aloysa, hindi kita iiwanan. Nandirito ako para sa'yo anuman na mangyari. Sabi niya at sa mga salitang yon, parang unti-unting nagbalik ang tiwala at pag-asa sa aking puso. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, sinalubong ako ng masigabong palakpakan ng mga kasama ko. Para akong nawindang sa kanilang mga sigaw at hiyawan. Congrats girl! Masaya kami para sa'yo! Sigaw ni Mikey, ang pinuno ng aming team, habang bumabati ng ngiti sa kanyang mga mata. Bagay kayo ni Mr. Montero? Dagdag ni Jessa na may matamis na ngiti. Pang CEO talaga ang beauty mo. Sabi pa ni Arvin na hindi nakakaalis sa pagtingin sa akin. Ilan lamang yan sa mga naririnig ko. At hindi ko mapigilang hindi maiyak dahil sa saya. Kinabahan pa naman ako pagpasok ko. Nag-aalala na baka husgahan nila ako sa naging desisyon ko. Pero hindi. Sila'y masaya para sa akin. Niyakap ko si Micah, ang matalik kong kaibigan. Salamat Micah. I really needed this. Sabi ko habang pinapahid ang luha sa aking mga pisngi. Don't cry. Sa wakas laya ka na sa manlulokong Anthony na yon. At ngayon, happy ka na kay Mr. Montero. Tugon niya, puno ng siglat pagmamalaki. Oo nga eh, ang saya-saya ko. Hindi ko inaasahan na magiging ganitong pagtanggap nila sa akin. Sagot ko habang nagsusumikap na pigilan ang mga luha ng saya. Deserve mo to, Aloysa. Ngayon ipaglaban mo ng bagong buhay mo. Huwag kang matakot sa mga susunod na hakbang. Sabi ni Micah na may hawak na kape at puno ng suporta.
Maya-maya mga kasamahan ko ay nagtipon-tipon sa paligid ko. Nagkaroon ng mga kwentuhan at pagbate. Nakaramdam ako ng pagmamahal at pagtanggap na labis kong pinahalagahan. Ang mga tingin nila ay puno ng pag-asa. Ang mga ngiti ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Salamat sa inyong lahat. Sobrang saya ko na nandito kayo. I promise na hindi na ako magpapauto kay Anthony. Sigaw ko. At habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang pusong punong-puno ng determinasyon at pag-asa. Cheers to new beginnings! Sigaw ni Mikey. At lahat kami ay nag-raise ng aming mga baso na ang laman ay kape. At ang kapares ay pizza. Nagdaos kami ng mini celebration sa loob ng opisina. Habang tumatawa at nagkikwentuhan, unti-unting nawawala ang mga alalahanin ko. Dito ko na lamang pinili na simulan ang bagong kabanata ng aking buhay. Dumating bigla si Richard at naabutan niya kaming nagsasaya sa opisina. Agad siyang napansin at ang ngiti niya'y lumakas nang makita ang eksena. Mukhang may kasiyahan at hindi ako invited ah. Nakangiting biro nito habang tumitingin sa amin. Sir, ikaw nga ang star dito eh. Sambit ni Micah na hindi napigilang magsalita. Puno ng sigla. Talaga? Then let's celebrate outside. Pumunta tayo sa pinakamagandang restaurant at sagot ko lahat ng gustusin. Let's have a day off today. Sigaw ni Richard na siyang ikinagulat ko. Yay! Sigaw ni Jessa. Ang boses niya ay puno ng tuwa. Yun! Sabay-sabay na sigaw ng mga katrabaho ko. Tila nahawaan ng siglat saya. Nakita ko ang mga mata ng lahat, puno ng saya at excitement. Sa isang iglap, ang opisina ay tila isang malaking handaan. Ang mga ngitit tawanan ay umaabot sa labas ng department at ramdam na ramdam ang kasiyahan sa hangin. Grabe sir, ang saya-saya! Sabi ni Arvin na hindi mapigilang tumalon sa saya. Oo nga, salamat sir. Mas masaya talaga kapag lahat happy. Tugon ni Micah na talagang hindi mapigilang magpasalamat. Okay. Maghanda na kayo. Kompletuhin na ang lahat at magsettle tayo ng mga detalye. Magkikita tayo sa labas ng 1 oras, okay? Utos ni Richard na makikitang masaya rin. Agad kaming nag-ayos, sabik na sabik sa plano. Habang nagkikwentuhan, nawala ang mga alalahanin ko at napalitan ng kasiyahan. Nakita ko si Richard na nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng suporta at saya. Salamat Richard. I really appreciate this. Sabi ko habang nagkatinginan kami. Para sa iyo Aloyza, isang simula na dapat i-celebrate. Sagot niya na may ngiti sa labi. Matapos ang ilang minutong paghahanda, nagsimula na kaming lumabas ng opisina. Ang paligid ay puno ng tawanan at kwentuhan. Ang mga kasamahan ko'y nag-aabang sa masayang araw na harapin namin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kasiguraduhan na ang bagong kabanatang to ay puno ng pag-asa at saya. Sa restaurant, matapos namin kumain ng masarap na pagkain at nag-enjoy sa kwentuhan, bigla akong nagulat nang humarap si Richard at kinuha ang atensyon ng lahat. Excuse me everyone. Tinig niyang umabot sa bawat sulok ng silid. Bago tayo magpatuloy sa kasiyahan, gusto ko sanang magsalita. Namayani ang katahimikan sa paligid. Lahat ay tumingin sa kanya. Nakangiti, sabik sa kanyang susunod na sasabihin. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Napakahalaga ng kontribusyon niyo sa team na ito. Salamat sa inyong dedikasyon at pagsisikap. Ikaw, Aloyza, tumingin siya sa akin. Na nakilala ko sa simbahan noong kasal mo. Laking saya ko na nakilala kita. At ikaw ang naging dahilan kung bakit ang puso ko'y naging buo muli. Naramdaman ko ang pamumula ng aking mga pisngi. Hindi ko inaasahan ng ganitong pahayag. Ang lahat ay tila masaya para sa akin. At ako'y hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni Richard. Sa gitna ng pagsasalita niya, bigla na lamang kumanta ang mga crew ng restaurant. Ang kanilang mga boses ay bumuhos ng isang masayang tono.
Nagbigay saya sa amin habang sila'y nag-aawit ng isang romantikong kanta. Ang damdamin sa hangin ay puno ng ligaya at pag-asa. Pagkatapos ng awitin, lumapit si Richard sa akin. Ang puso ko'y bumibilis habang siya'y bumababa sa isang tuhod. Hawak ang isang maliit na kahon. Aloysa, simula niya. Hindi mo alam pero ikaw ang nagbigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng buhay ko. Ngayon gusto kong tanungin ka. Tumigil siya saglit at tila nag-iisip. Gusto mo bang makasama ako sa lahat ng ating paglalakbay? Will you marry me? This time sa wedding dream mo na. At hindi shotgun wedding lang. Sabay na pangiti ito. Napatulala ako sa kanyang tanong. Ang mga tao sa paligid ay nagulat. Ang ilan ay napaiyak. Ang ilan naman ay sumigaw ng yes! Mula sa kagalakan. Richard, oh my goodness, nanginginig ang boses ko, puno ng emosyon. Oo, yes. Ang saya sa paligid ay mas lumakas. Ang mga kasama ko'y nagsimulang magsalita at magpalakpakan. Habang si Richard ay tumayat isinuot ang singsing sa aking daliri. Ang brilyante ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Sumasalamin sa mga pangarap at pag-asa. Sa wakas, sabi niya, ang ngiti ay nakakalat sa kanyang muka. Mula sa araw na to, formal at legit na kitang asawa. At sabay tawa kaming dalawa. Isang malakas na sigawan at palakpakan ang bumalot sa loob ng restaurant. At sa gitna ng kasiyahan, tila nakalimutan ko ang lahat ng sakit na pinagdaraanan ko. Nasa piling ko ang mga taong mahalaga sa akin at sa isang iglap, nabuo ang isang bagong simula sa aming kwento. Ilang buwan na kaming nag-aasikaso para sa aming kasal. At bago pa man ang araw ng kasal namin ni Richard, napansin ko na ang ilang pagbabago sa aking katawan. Madalas akong nahihilo, mabilis mapagod, at may kakaibang pakiramdam habang naghihintay ng resulta. Ang tibok ng puso ko'y tila lalong bumibilis. Ilang minuto lang ang lumipas, ngunit parang ang tagal-tagal na ng oras. Nang tuluyan kong tignan ng test, halos hindi ako makapaniwala. 2 guhit. Positive! Buntis nga ako. Hindi ko maipaliwanag ang saya na sumabog sa puso ko. Napaupo ako. Yakap-yakap ang test habang ang mga luha ng tuway hindi ko na mapigilan. Ito ang pinakamasayang sorpresa sa buong buhay ko. Naisip ko agad na ito isang napakagandang regalo para kay Richard. At napagpasyahan kong ito na ang magiging surprise ko sa kanya sa araw mismo ng kasal namin. Alam kong magiging masaya siya. At gustong-gusto kong makita ang reaksyon niya sa sandaling malaman niya na magiging ama na siya. Nang sumapit ang araw ng kasal, halos hindi ko mapigilan ang excitement ko. Sa gitna ng lahat ng saya at pagdiriwang, nandoon ang lihim na ito na alam kong magbibigay ng dagdag na kasiyahan sa aming espesyal na araw. Habang nagaganap ang reception ng beach wedding namin ni Richard, ang mga bisita ay masaya at nag-uusap habang ang hangin ng dagat ay humahampas sa aming mga mukha. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sigaw ng pare. Sa gitna ng mga halikat yakap, nagulat ako nang bigla akong naduwal. Why? Tanong ni Richard sa akin at inamoy-amoy ang sarili niyang hininga. Mabaho bang hininga ko? Nag-toothbrush naman ako Kunot noon itong sambit. Ang mga bisita ay nagsimulang tumawa at kahit ako'y napatawa sa kanyang pagkabiruin. Ang tawanan ay puno ng saya, lalo na nang hampasin ko ito sa braso. Hindi to dahil sa hininga mo, love. Dahil to sa buntis na ako. Nakita ko ang kanyang mga mata na lumaki sa pagkabigla. You're pregnant? Tanong niya na puno ng emosyon. Iniabot ko sa kanya ang pregnancy test at ipinakita ko sa kanya. It's my wedding gift, love. Nang makita niyang resulta, bigla siyang nahimatay. At ang tawanan ng mga tao sa paligid ay sobrang lakas. Ano bang nangyayari? Tanong ni Tita Carol na
Nakatayo at tila naguguluhan. Nakalimutan kong malabo na nga pala ang mata ni Tita Carol, kaya't napailing ako. Ang ibang mga bisita naman ay tawang-tawa habang si Richard unti-unting bumabangon mula sa sahig. Hindi ka nagbibiro, hindi ba? Sabay ngiti niya habang tinitignan ang pregnancy test. Oh my goodness, love. Seryoso talaga to? Love! Oo, love. Tanggapin mo na. Magiging tatay ka na. Sabi ko, puno ng saya. Ang bawat ngiti mula sa kanyang mukha'y nagbigay ng mas malaking saya sa akin. Wow! This is the best wedding gift ever! Sigaw niya sa kaligayahan. Ang kanyang mga bisig ay nakabukas na tila, handa nang yakapin ang buong mundo. Bes, congrats ha! Sigaw ni Micah habang pumapalakpak. Congrats para sa new coming baby! Sigaw ni Arvin. Congrats to the both of you! Sigaw ng iba pa. Ngunit sana, huwag mo nang uulitin ang pagkahimatay mo ha. Kasi kinakabahan ako sa'yo baka hindi ka na magising. Sambit ko habang pinapansin ng mga bisita na patuloy na nagtatawanan. Muli siyang natawa. Ang mukha niya ay puno ng ligaya at hindi makapaniwala. Salamat. Salamat, Aloyza. Hindi ko malilimutan ang araw na ito. Ngunit hindi pa ito ang huli kasi marami pa tayong pagdadaanan bilang pamilya. Sabi ko, nag-aasam na makitang sabay kaming tatayo sa mga hamon ng buhay. Hinapit niya ang aking bewang at muli niya akong hinalikan sa labi ng puno ng pagmamahal. Mula sa mga tawanan, yakap at halik, tila nag-umpisa ang bagong kabanata sa aming kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pamilya, at pag-asa sa ilalim ng araw ng dalampasigan. Wakas!